ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Magandang gabi po, maupo tayo lahat. Salamat po. Kasama natin si Apple, kailangan bumiyahe ho. May habulin na flight na 8:30, papaalam na ho sa atin lahat. Baka pwede natin palakpakan sa lahat na tinutulong po niya sa Pilipinas. Secretary Albert Rosario, Philippine Ambassador Joey Quisha, Secretary Mar Rojas, Secretary Mon Jimenez, Secretary Renel Mendras, Secretary Roman Carandang, Consul General Mary Jo Bernardo Aragon, Most Reverend Bishop Oscar Solis, Apple who has just left, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Okay lang ba magtagalog? Kanina po may bumati sa akin, sabi sa akin mukhang pagod ka na, kakapagpapasensya na po nyo. Hindi naman ako talagang mabiyahing tao. Pero nanggaling po tayo sa London, dumiretso ng Washington, nandito na tayo sa LA, at matatapos po itong araw natin sa Maynila. Mamaya, meron tayong arrival statement po doon. No? So, sa isang linggo pong pagbabiyahe namin, 42 hours po sa aeroplano. Noong kami po ipapalis, sabi ko, tinitingnan ko yung, kasi meron yung rest overnight. Tinitingnan ko, saan ba tayo titigil bawat gabi? Napansin ko, 4 na araw lang po yung meron kaming hotel na pupuntahan. Sabi ko, 7 araw tayo mawawala, 4 araw lang tayo matutulog. Siguro naman wala na magre-reklamong sulit po yung binabayad sa ating sweldo. Alam mo nyo, talagang sabi ko, tinatanong ako, no? May nagtanong sa akin, isang columnista, investigative journalist actually, sabi niya, totoo bang wala kayong dollar account? Sabi ko, wala po. Sabi niya, bakit wala kayong dollar account? Sagot ko, hindi naman ako nabiyahe. Saan ko ba talaga gagamitin yan? No? At parang hirap na hirap siyang maintindihan na pwede palang ganun. Pwede palang merong walang dollar account. Hindi tulad ng iba. Na pinagdadasal ko. Anyway, kung mapapansin po nyo, talagang, well, number one, talagang inito ng pagsalubong nyo. Maraming salamat po. At kung mapapansin po nyo, tila nga ho, ilan sa amin, parang lantang gulay na. Ito po kasi ang pangatlo nating destinasyon sa aming tutusin 6-day working trip na nagsimula nga ako sa United Kingdom kung saan natin nakapanayam ang Prime Minister David Cameron at saka kanyang po mga miyembro ng kabinete at naimbita po natin siya na maging kauna-unahang Prime Minister ng England na dumalaw po sa Pilipinas. Marami po itutulong sa atin ng United Kingdom. Dumalo tayo para magpasalamat at para lalo mapaigting yung ating samahan, pagkakaibigan at pagtutulungan. Dumiretso po tayo sa Washington. Ngayong gabi, nandito naman po sa California. Matatapos po, siyempre, ang biyahe natin, pagbalik sa Maynila, at maayos po yung pagdating natin doon, 4:30 ng linggo. Talaga po ginagawa nating makabuluhan ng bawat minuto ng biyaheng ito para naman po masulit din ang buwis na pinaghihirapan ng taong bayan. Talaga pong sapat ng pampuno ng sigla ang ilang oras na idlip sa aeroplano. Sa akin po, minuto lang At siyempre, ang walang katumbas na lakas na naibabalik tuwing kaharap natin po ang ating mga minamahal na kababayan. Sasamantalin ko na rin po ang ilang oras namin sa California upang pasalamatan ang ating mga kababayan nating nagtiwala nila po sa California, no? Pati sa iba't ibang panig po ng Estados Unidos at sa buong mundo na nagtiwala po sa atin noong halalan ng 2010. Hindi po buhay bitiw ang inyong lingkod sa ating ipinangako, babaguhin natin ang Pilipinas. Parang napansin ko lang kung marami sa inyo nakasuot ng berding parang bowler. May dala ko kung dilaw mamaya sa mga may gusto magsuot ng dilaw.
Kakasya naman ho siguro sa lahat dito yun. At ngayon po, no, hayaan yung may mga balita tayong positibong pagbabago na po sa ating bansa at napipitas na po natin ang bunga ng mga pinunlan nating reforma. Bibigyan ko po kayo ng ilang halimbawa kung inyo pong mamarapatin. Isa po sa pinakamalaking dagok na sumalubong sa atin sa pagkapangulo ay ang kakulangan ng bigas sa Pilipinas. Kung tutuusin, hindi dapat ito issue po sa atin. Ang International Rice Research Institute nasa Pilipinas. Ang mga dekalidad na eskwelahan ng agrikultura, napakarami po sa Pilipinas. Tama po ba yun? Ang mga dalubhasang nagtuturo sa mga ministro sa agrikultura mula sa iba't ibang bansa sa Asia, marami po sa kanila sa Pilipinas din nag-aral. Tayo po ang nagturo sa kanila kung paano magtanim, pero para bang hindi tayo nakinig sa sarili nating leksyon, kaya tayo na ang maangkat sa kanila. Nakakahiya ho talaga kada sasabihin tayo ng mga bansang inaangkatan natin na we studied at UPLB. We studied at CLSU. Sabi ko, napaka-professor natin, kinuha na rin nila kaya nagkaganito. Pero pagsabak natin sa pwesto, no? Pinipilit na may kakulangan daw tayo taon-taon ng 1,300,000 toneladang metriko ng bigas. Pero kapansin-pansin po na noong 2010, inangkat po nila ay di bumaba sa 2 million metric tons. Okay? Palyado po yata ang calculator nila eh. 1.3 million ang kulang, kaya mag-aangkat tayo ng 2 million. Okay. Saan napunta ang 700,000 metrikong tonelada ng bigas? Itinambak lang sa mga warehouse na kailangan natin arkilahin. Gamit ang pera ng taong bayan, gumastos sila sa pag-angkat, gumastos sila sa pambayad ng bodega. Lahat ng gustong dumilihensya, nakadilihensya, pero si Juan de la Cruz hindi nakinabang. Punta po tayo sa good news naman. Ang dating 1.3 million metric tons sa kakulangan natin sa bigas, ngayon po 500,000 na lang inaangkat natin. Sa katunayan, ayon po sa kalihim na agrikultura ang Pro si Alcala, sa susunod daw pong taon, 2013, hindi na po tayo mag-aangkat ng bigas. No? Sa totoo nga po, kung makikisama ang bagyo, dahil, alam niyo, dumadaan sa atin 23 eh. 23 bagyo hanggang 24 na bagyo. Kaya kung makikisama lang silang konti, at hindi darating ang bagyo sa panahon ng pag-ani, hindi lang raw po tayo self-sufficient sa bigas, baka bago pa matapos ang 2013, maging net exporter na po tayo ng bigas. Ngayon, kung wala akong bagyo at hindi ko nakita yung self-sufficient, lalo na export, no? Talagang alam na natin na sisisihin ang pangalan po, kalihim, proseso, Alcala. Okay. Balik po tayo sa mga dagok na minana natin. May isang proyekto, ang ngalan ay Tulay ng Pangulo. Ang sarap nga pong, di ba, mapakinggan. Magkakaroon daw ng mga tulay na magdurugtong sa libo-libo natin mga ilog, sa mga komunidad, natatawid sa mga ilog at lawa. Kaso mukhang iba po ang naging intensyon nila. Kumuha sila ng mga prefabricated bridges. Okay, di ba? I-install mo na lang. Mula sa mga dayuhang kumpanya. Ang paglalagyan, ang problema, bahala na. Hindi po kami nagbibiro, no? Medyo nagulat nung nalaman ko po ito eh. Pagdating ng mga tulay, saka lang hahanap kung saan po ang ito isushoot. Prefabricated, di ba? Parang sabi ko, parang hindi naman ako inhinyero, pero dapat naman yata sukatin muna yung paglalagyan mo bago ka magpagawa ng tulay. Magkano po ba ang gagastusin dapat dito? 11.7 billion pesos. Ang masaklap po, pinirmahan pa ang isa sa mga kontrata nito, June 28, 2010. Bakit importante yung petsang yun? Kasi po, tanghali ng June 30, 2010, ako na po yung Pangulo. Wala po talagang patawad. 1.5 days na lang sa pwesto, nagawa pa nila akong pamanahan ng dagdag na utang. Kasama na ang problema kung saan isaasalpak ang mga tulay na hindi po nila sinukat.
Di ba? Parang nakakatawa ho sana, kaya lang talagang napakakapal na mukha ng ibang tao talaga. Sarap po ng palakpak nyo, kaya lang baka maiwan kami ng aeroplano. Mahirap pong absent sa Independence Day. Baka may panibago na naman silang kritisismo sa atin. Anyway, bago na po ang kalakaran ngayon. Sinusunod na po natin ang tinatawag kong 5 R's. Nung nag-aaral po ako, 3 R's lang. Ngayon po, 5 na. Ano po yung 5 R's? Right project, right quality, right people, right cost, right on time. Halimbawa po, halos tapos na po yung proseso ng tinatawag na connector ng North Luzon at South Luzon Expressways. Dadaanin sa sigasig ni Secretary Marroas, kasama po natin ngayon, para harinawa matapos po sa 2014. Kapag po natapos ito, ang biyaheng Clark Air Base papuntang Calamba sa Laguna ay tinatayang magiging 1 oras at 15 minuto na lang. Dahil hindi mo na kailangan tumawid sa EDSA. Ganda pa ho nito, 2 pribadong kumpanya ang nag-aagawan para sa karapatang magpagawa nito mga karsadang to. Dati po kung nung incentive ang kailangan natin ibigay. Ngayon po, sila na nag-uunahan para gawin itong proyekto ito. Ang EDSA naman po, gagawa natin ang paraan para hindi na maging sobrang matraffic. Ang sabi nga po ng pag-aaral sa EDSA, mga 3,600 na bus daw ang kailangan sa EDSA. Okay yun. Ang problema, ang dumadaloy, mahigit 12,000. Hindi siyempre, buso hihinto, kukuha ng pasero, aandar ulit. Dito natin 3,600 buses needed, over 12,000 fly EDSA. Paano natin susolusyonan dito? Sorry po. Magtatayo po tayo ng mga dekalidad na terminal ng bus na hindi kailangan sumiksik sa puso ng Maynila para ang mga biyaheng probinsya hindi na kailangan makipagsingitan sa EDSA. Isa po sa North, 2 po sa South. Isa patungong Cavite, isa papuntang Laguna, Rizal, Batangas, etc. Dumako naman tayo sa lagay ng ating pong kapulisan, kasunduluhan. Ang buwanan po kita ng isang PO1 na police at private first class ay nasa between 15,000 to 16,000 pesos per month. 1/3 ng gross salary nila napupunta lang sa pag-upa ng bahay. So anywhere from 3,000 to 5,000 pesos per month goes into rentals. Okay. Paano pa yung pampaaral ng mga anak, pagkain ng pamilya, kuryente, tubig, pondo kapag may sakit at iba pa? Sobrang nipis po nung kanilang kinikita, di po ba? Kung sobrang laki ng tungkulin na inaasahan sa iyo ng publiko, pero ganito naman karampot ang natitira sa iyo, paano mo naman magagawa ng matino ang trabaho mo? Ito mismo ang dahilan kung bakit napipilitang kumapit sa maling magawain ang ilan sa ating pumaalagad ng batas. Ano po ba ang solusyon natin dito? Sa kasalukuyan po, may 21,800 housing units na po tayong naipatayo para sa ating magigiting na sundalo at pulis na nakatira po sa Luzon. Ibebenta ito sa kapulisan at sa kasunduluhan. Magkano ibabayad nila? Dati po, upa, 3,000 to 5,000 pesos kada buwan kapag nangupahan sa Kamaynilaan. Ngayon, magbabayad na lang sila ng 200 piso, hindi para sa upa, kundi para sa amortization ng kanilang bahay. Pero aminin ko po, hindi mananatiling 200 yan. Sa 25th year, magiging 1,000. 3,000 ho yung binabayad ngayon, 25 years po na, yung 1,000 ho siguro Hindi naman ganun kalaki na. Okay. Paglaon, may bahay pa silang ipapamana nga ho sa kanilang mga anak. At talaga naman pong umaarangkada na rin po ang programa ng National Housing Authority na magpatayo ng karagdagang 31,200 housing units para sa ikalawang yugto ng ating pong programa. Maging ang mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, at Bureau of Corrections ay saklaw na rin po ng ating housing program. At tatawid po ito sa mga kawal natin sa Visayas at Mindanao sa taong to matatapos sa kalagitnaan ng susunod taon. Ang punto nito, dati libo-libo ang binabayad
naupa ng ating kapulisan at kasunduluan. Ngayon, may tatabi ka na, may tatabi ka ng mga 2,800 hanggang 4,800 na maaari mong gamitin para sa pambaon ng mga anak mo, pambili ng mas masarap na ulam, at para maimpok. Pag-usapan naman natin po ang ating ekonomiya. Matagal pong nakasabit sa leeg ng bansa natin ang bansag na sick man of Asia. Paano ba naman? Nasa labas pa lang ang mga namumuhunan, nagkakarera na ang mga tiwali para gumawa ng mga modus, nasuhulan at pagkakakitaan ang mga investors. Sabi nga ng isa, kinakamayan ka ng kanan, ninanakawan ka ng kaliwang kamay. Pero ano po ba ang nagbago sa ating pong pagtahak sa tuwid na daan? Dito nga po sa first quarter ng 2012, ang ating gross domestic product growth ay umabot po ng 6.4%. Last year kasi dapat 5.9. Kaya lang may nangyari pong problema sa Japan, may nangyari pang problema sa Thailand, may nangyari pa hong Arab Spring, medyo nabago ho yung kondisyon ng ating mga merkado. Kaya naman po buwabawi ngayon. Nandito po karamihan ng ating economic cluster, economic managers. Pangako po na sa akin yung 6.4 umpisa lang at inaasahan na tataas pa to sa mga susunod na quarters. Kaya kung pwede ho, para mapako na natin sila sa kanilang mga pangako, palakpakan na natin konti ang ating economic cluster. At dahil nga ayaw natin sayangin ang oras, ang ating Secretary of Finance, Cesar Purisima, Secretary ng Trade and Industry na si Greg Domingo, ay kasalukuyan pong umiikot na sa Estados Unidos sa kanilang roadshow para nga maikayat lalo ang ating mga investor. Yung 6.4% po, yan po ang pinakamataas sa buong ASEAN. At pangalawa sa buong Asia, China lang po ang tumalo sa atin. Stock market naman natin puntahan. 27 beses nang nilampasan ang dating pinakamataas na record. Nagbe-break po ng records. 27 times in roughly about 23 months. 22 or 23 months. So, we've broken records more than the months we've served in office. Dati, pangarap nilang maabot. Pangarap po nilang maabot 4,000 yung PSEI, Philippine Stock Exchange Index. Ngayon po, talagang lumampas na tayo sa 4,000. Dati hindi maabot-abot. Nasa 5,000 na po tayo. Umabot pa ng 5,300. Siyempre, apektado naman po tayo sa mga nangyayari sa ibang panig ng mundo. Hindi naman po tayo nakatira sa vacuum. Minsan bababa dito. Pero talaga hindi na ho yata bumaba ng 4,800 in the recent weeks. No? At yung 5,000 nga ho, inabalikan na natin ulit. Maliban po dito, 7 positive rating actions na rin po ang natanggap natin mula sa iba't ibang mga credit rating agencies. Narin din po ang 30.6% na pagtaas na ating foreign direct investments. Hindi po magic ang ginawa natin para makamtan ang mga tagumpay na ito. Malinis, tapat at maparaang pamamahala lang ang ginawa natin. Kita-kita naman po ang mabuting bunga ng discarding matuwid. Nabibigyan kakayahan na ang pamahalaan na lalong alagaan ang kapakanan ng mga Pilipinong nalulugmok sa kahirapan. Humaharurot na ang takbo ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino program. Nang maupo po tayo sa pwesto, 800 na pamilya lang ang benepisaryo lamang ang sakop ng programang ito. Ngayon po, noong Marso, 3 milyong pamilyang Pilipino na ang nakikinabang sa proyekto pong ito. Simpleng-simple po ang kondisyon. Ito po yung conditional cash transfer. Simpleng-simple po ang kondisyon ito. Panatilihin mo sa eskwelahan ang iyong mga anak, pabakunahan ng mga sanggol, regular na magpa-check up ang buntis. Bilang kapalit, tutulungan ka ng gobyerno sa iyong pantustos buwan-buwan. Alam po nyo kasi, pag pumasok yung bata sa grade 1, pagdating ng high school, kalahati na lang po yung batch nila. Pagdating po ng college, 14% na lang ang naiwan. At ito nga ho, dahil kahirapan para mapatuloy, maski na yung pamasahe na lang. So ito nga tinutulong natin nga para nag-i-invest tayo sa kinabukasan. Yung bata makagraduate pa lang na high school, tumutulong ang TESDA, merong kakayahan na pwede na hong may kalakal para may kabuhayan siya sa merkado. Okay. Sa tuwid na daan po, pinipilit nating walang iwanan or walang maiiwan.
Tutulungan natin makapag-aral ang mga paslit, pananatilihin natin malusog ang mga sanggol at ang mga magulang. Ito ang puhunan natin para sa kinabukasan. Iyan din po ang prinsipyo sa pagbubuhos natin ng pondo sa edukasyon at kalusugan. Tingnan po ninyo, pagpasok natin noong 2010, ang nakalaang budget sa edukasyon, hindi po kami gumawa nito, minana lang namin, ay 175 billion pesos. Sa loob ng 2 taon, ngayong 2012, napatalo na natin ang figurang ito sa 238.8 billion pesos. Paglapag rin po natin sa pwesto, may mahigit 60,000 ang kakulangan. Hindi ko lang po yun, baka hindi natin ako yun. 60,000. 60,000 classrooms ang kulang. Naalala ko talaga. Hindi man pala 60,000 to. 66,000 pa actually ho to. Parang malapit to sa 666 ng Daome nung araw. Alam ni Bishop Solis yan. Anyway, ang agad po nating ipinatayo, mahigit 2010, mahigit 10,000 paaralan. Ngayong taon, ang naipapagawa natin sa tulong ng budget, syempre, ng Kongreso, iba't ibang mga sektor, ay dadagdagan pa natin ng between 30 to 45,000 classrooms. So we are hoping that by next year, God willing, we will finish the classroom shortage. Basta po pala tututukan at basta may pakikipagbayanihan, walang problemang hindi masusolusyonan. Kung pwede ho, mahalaga pong idein na nagawa natin ang lahat ng reformang nabanggit ko nang hindi po tayo nagtataas ng buwis. Nangako po tayo, walang taasan ng buwis hanggang hindi natin nakokolekta yung mga buwis na nandyan na. Paano po ito naging posible? No? Sinisingil na po natin ang mga may utang at hindi nagbabayad ng buwis. No? Isang halimbawa lang po, nakiusap po tayo ng huling SONA. Meron ng mga professionals. No? Ang binabayad po nilang buwis katumbas ng minimum wage earner. So sa loob ko lang, ang tagal mo nag-aral maging doktor, abogado, enhinero, tapos minimum wage lang palang papasokan mong trabaho, kawawa ka naman. At marami naman po nakinig at binabayad na yung tamang buwis. No? Hindi na po obra ang pagtatago at pagtakbo sa responsibilidad na makiambag sa kaban ng bayan. Nasa usapin na rin po tayo ng pananagutan. Kaya ituloy na rin natin sa mga ilang recent events sa ating pong bansa. Nabalitaan na po siguro ninyo ang paglilitis kay dating Chief Justice Renato Corona. Meron mga hindi pumulakpak, kaya palagi ko hindi nyo na nasubaybayan. Sa mga hindi ho nakasubaybay, hayaan po ninyo ako linawin ang usapan. Puntahan natin ang ugat ng kaguluhan at ilatag ng diretso ang batayang prinsipyo ng ating pong pinaglalaban. Ang unang punto po, si Renato Corona ay tila masasabi natin isang midnight appointee. Ibig pong sabihin nito, isiniksik siya sa pwesto ni Ginang Arroyo kahit na sa pagbabasa natin ng saligang batas, malinaw na hindi na pwedeng magtalaga ang isang outgoing president ng kanyang mga appointee. Totoo nga po, hindi lang po midnight, past midnight na nga po ang appointment niya. Sabi ko kasi sa batas, pakibasa lang po sa saligang batas natin, no? Malinaw na nakasaad. 2 months before presidential elections, no? Bawal po mag-appoint, no? Until the end of the term. Pwede lang po in temporary postings in executive positions when the public need so arises, di ba? And sigurong Corona po, hindi 2 months before, 1 week after elections na talaga. Pakibasa na lang po kung paano nila nagawa yung pagsishare ko ng ating saligang batas. Pero sa kabila po nito, no, pinilit natin siyang makatrabaho. Hindi po away ang hanap natin, kundi solusyon sa mga problemang ipinamana po sa atin lahat. Ang sabi natin sa kanya, nagkausap po kami pagkatapos ng ating inauguration. Sabi ko, hindi kami humihiling na kumiling kayo sa amin. Iparehas lang po nyo ang laban. Sagot niya, umasa ka na aayon sa batas lahat ng mga desisyon namin. Pero ano po nangyari? Nagkatotoo na po ang maagam-agam.
Gusto nating hanapin at tapalan ang mga butas sa sistema kinakasangkapan ng nakarang administrasyon. Kaya nag-atas tayo ng isang executive order number 1. Yung nga po ang tinatawag na Truth Commission. Ano ba ang nangyari? Paano naigawa ito? Paano natin masisiguradong hindi maulit ito? Pero ano po nangyari? Bawal daw, sabi ng Korte Suprema, hindi raw kami parehas. Para parehas, kailangan daw imbestigahan lahat ng nauna sa akin bilang Pangulo at ang kanyang administrasyon. At pag natapos ko siguro doon na kami pwede maghusga. Problema ko po, 6 na taon lang ako sa pwesto. No. Ilan na ba ang nauna sa akin? 15 na po ako eh. O di 14 na administrasyon at sana kompleto yung records dito. Ang ating sisiya sa atin at susukatan kung tama o mali ang ginawa. Kailan po kaya tayo matatapos kung ganun? No? Siyempre, alamin mo yung problema, solusyon. Alamin mo lahat ng problema ng nauna sa iyo bago ka magmungkahi na solusyon, di guaranteed na po. Wala na kami ginawa kundi aralin yung mga nauna sa amin at magalit yung mga humalal sa amin. No? Nilunok natin yung pagbasura na ng EO1. Isa pa pong halimbawa, gusto nating ayusin ang sitwasyon ukol sa mga midnight appointments. Kaya nag-atas tayo ng Executive Order number 2. May isang midnight appointee po na sinabi hindi tama yung ginawa namin, dinala kami sa Korte Suprema. Sagot ng Korte Suprema, status quo, anti-order. Ibalik sa sitwasyon bago nilabas yung order na yan. Okay. Ang sabi nila, walang kikilos, pag-iisipan namin to, pag-aaralan namin. Ang problema po, 2 taon yung termino nitong midnight appointing to, natapos na po ang termino niya, wala pa rin kaming narinig ni ha, ni ho mula sa Korte Suprema. Ibig sabihin po no, wala kami ni minsan pandidinig sa kasong to. So pag dumating na didinggin na yung kaso, sasabihin, moot and academic. Wala na eh. Tapos na yung termino ng tao na pinag-aawayan. Ulit, mapait man, nilunok na rin po namin to. Pero nung naglabas po, sa pangunguna ni Ginoong Corona, ng temporary restraining order para kay GMA, ba talaga naman pong ibang usapan na to. Harap-harapan pinapakita sa aming pong pananaw ng dating Chief Justice na basta si Ginang Arroyo ang pinag-uusapan, sarili na niyang batas ang umiiral. Gamit ang isang tiaro, muntik na magtagumpay si Ginoong Corona at kanyang mga kasabwat na patakasin palabas ang bansa si Ginang Arroyo. Biruin po ninyo, dagli ang bumalik dito sa Pilipinas si Ginoong Corona nang galing raw po na Las Vegas para pangunahan ang paglalabas itong tiyarong to. Walang kinonsultan doktor, walang oral arguments, basta nagpatawag siya ng special session and bank. Binaliwala pa nila ang kondisyon na sila mismo ang nagsabing kailangan magampanan ni Ginang Arroyo bago siya umalis. Ulit may kondisyon. Bago ka umalis, kailangan gawin mo itong mga bagay na ito. O hindi ko ginawa yung isa doon sa 2 na pwedeng gawin sa Pilipinas. Ano ba problema nung paalisin siya? Pag umalis po siya, may 5 years kasi tayong prescription period, o prescription period sa electoral fraud cases. Ang kaso po niyang hinaharap ngayon, 2007 elections na electoral fraud. So, ibig sabihin po nun, aalis siya, hindi pa na-arraign, hindi pwede tumakbo yung kaso. Pagbalik niya sa Pilipinas, siguraduhin lang niya, 5 years and 1 day, hindi na pwedeng kasuhan. 2004, nagkaroon ng issue sa pagkahalal niya bilang Pangulo, di po ba? O 2009, prescribed. Si Mercedes Gutierrez doon, nagkaroon ba tayong kaso? Di wala na po yung kasong yun. Hindi na pwedeng electoral fraud ang isang pa. Sorry. At pinagpapatuloy pa rin ni Ginoong Corona, di ba? Paghain nga po ng TRO. Ulit kailan ba nagmi-meeting ang Supreme Court? Tuesdays lang, en banc. Nung panahon na yun, naka-recess. Pinatawag lahat. Kung baga nakabaksyon, halika pag-wedidinggin tayo. Pag humarap sa Supreme Court, tatawagin yung magkabilang panig, maraming abogado siguro dito, mag-present kayo ng memoranda nyo, pag-aaralan na. Pagkatapos nun, oral arguments, 10 days per side. Dito po, dinisyonan, lahat, na pati yung paggawat ng TRO laban sa executive, 5 days. Friday ho yung pandidinig, kasama na po yung Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, So, kaya po, ulitin ko, hindi na po ako nagtataka kung si Ginong Corona na rin mismo ang nag-book ng flight at naging piloto ng mga Arroyo. Umabot po talaga kami sa punto
na ang paniwala namin ay kahit anong kasong isampa, maski gaano katibay ang ebidensya, malamang absuelto si Ginang Arroyo habang nasa Supreme Court si Ginoong Corona at ang kanyang mga kalamay. Nilulok na natin ang Executive Order Number 1, pagbasura pula. Nilulok na natin ang Executive Order Number 2. Pero hindi na po tayo papayag na lunukin pa rin natin ang lantarang pagkiling niya sa kanyang padrino. Bakit po tayo naninindigan sa laban na ito? Dahil kailangan natin ng pagbabago. Dahil kailangan natin patunayan na umiiral ang justice at tapos na ang panahon ng justice sa ating pong lipunan. Naninigurado lang ako, baka mahirap pakiangkas sa susunod na aeroplano. No? Ang gusto nating sistemang maasahan, hindi yung nadadaan sa kursunada na makapangyarihan. Kung inisente kang papasok sa hukuman, wala kang kaba dahil alam mong nakapiring ang mata ng Lady of Justice. At kung ikaw naman ay may sala, siyempre maganda ka ng pagbayaran ang iyong kasalanan. Pagbabago po ang aking pinangako. Pagbabago ang tinatamasa natin ngayon. Pagbabago ang gusto kong ipamana sa papalit sa akin sa pwesto at sa susunod na salinlahi ng Pilipino. Pagbabagong pwede mong ipagmalaki sa buong mundo. Nasa ang lupalop ka man. Ang gusto ko po, pag may nakasalubong tayo sa daan, ang sasabihin nila, I hear that in the Philippines, your government has the people and the people's interest on top of its agenda. I hear that in the Philippines, no one is above the law. I hear that in the Philippines, the systems all really work. Hindi po tayo habang buhay na nasa pwesto. Mahirap po talaga itong buhay na to. Pero kaya sa ating panunungkulan, wala akong sasayanging oras upang suklian ang inyong sipag at sakripisyo at paglingkuran ang mas nakakaraming Pilipino. Napipinto na po natin marating ang isang Pilipinas na malinis sa katiwalian, isang Pilipinas na malaya sa kahirapan, isang Pilipinas na mararating ang kanyang pinakapotensyal dahil ibinibigay ang lahat ng pagkakataon sa lahat po ng ating mga kababayan. Ituloy lang po natin ang ating pagbabinayan at siguradong mapapasakamay natin ang katuparan ng ating pong mga pinapangarap. Darating na po ang araw ng kalayaan. Dumating na nga po sana nawa ang kalayaan ng Pilipinas mula sa gutom at sa kahirapan. Ulitin ko po, advance Happy Independence Day po sa ating lahat. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo lahat.